Binibilisan natin sa Panginoon, inaawit natin sa Panginoon na talagang be magnified. Amen. Not only in our life, kundi sa buong iglesia. Na dapat ma-magnify ang Panginoon sa buong iglesia. Amen. Napakaganda po ng, hindi ko lang, first time ko pong marinig kasi kaya hindi ko maawit yung mga, ano ba tawag doon? Pero yung chorus niya, be magnified in me. Be magnified in your church. Amen. Alam niyo po, ang mensahe ko ngayon ay, alam ko pong nadinig yun na, pero I believe na ang bawat isa sa atin ay kailangan lagi ng reminder. Amen? Sino po hindi nangangailangan dito ng reminder? Alam niyo po, lagi. Kaya nga po, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Tunay nga, Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Lord, this is the day that you have made for us to rejoice in you, Panginoon Jesus. Sa bawat portion po ng celebration na ito ay tunay nga na ikaw lamang may taas, ikaw lamang magwalhati. At sa mensahe mo ngayong umaga, Tuni, Panginoon, dalangin ko na ito'y maging buhay sa bawat isa. Na Lord, na sa aming pakikinig, hindi lamang po namin ito madinig, kundi may isa puso, may isa buhay, for your glory alone. Maraming salamat, Ama. In Jesus' name. Amen. Sabi nga po, lagi tayong dapat palalahanan. Yun na lang po sa tungkol po sa buhay ko. Ang talagang aking pong kahinaan ay ang aking pilhol. Kaya lagi pong sinasabi ni Pastor Morgan, hindi ko po inaangkin, medyo nakaganon si Pastor Morgan. Kasi dapat huwag natin aangkinin kung ano ba yung mga gawa na galing sa kalaban. Pero hindi ko po maikakaila na sumasakit po ang tuhod ko. Kaya sinasabi po ni Pastor Morgan, ni Pastor Agape, Mami, always bless your knees. Always bless your knees, Mami. Oo nga, Ama. Dahil ginagawa ko yung binibless ko yung tuhod ko. Pero meron tayong pag biglang sumakit, para pag yung merong ugat na gumanon, ay naku. Kaya sabi ko, ay sorry Lord, I bless your knees, I bless your knees. Minsan nakakalimutan natin. Minsan kahit saglit lang na ibalik agad natin yung parang naayon sa Panginoon. Pero napapasok natin ang kalaban. Praise God. Sabi nga, greater is He who is in us than He who is in this world. Na kahit anong gawin ng kalaban, nagtatagumpay tayo. Amen? Amen? Dahil sa buhay ng Panginoon na nasa atin. Alam niyo po, ang mensahe ko ngayon is about yung pong signs na tayo ba ay lumalago sa ating pang-spiritual na pamumuhay. Ito po ay nadinig na natin, di ba? Maraming beses na nating nadinig. Pero merong isang bagay na nabasa na rin natin, pero hindi pa rin nagiging buhay. Kaya ito po yung paalala lang na alam po natin na malapit na dumating ang Panginoon. Amen. Marami na po nangyayari sa kapaligiran. Ito po ay mga senyalis na. Kaya huwag po tayong magpa-wardi-wardi. Alam niyo po yung magpa-wardi-wardi? Pabanjing-banjing. Di ba? Alam niyo po, sinabi po sa Psalm 139 verses 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Alam niyo po, pag binabasa niyo po ito, na nanggagaling sa inyong puso, hinahayaan niyo ang Diyos na examinin kayo, examinin ako, examinin tayong lahat. Amen. Hindi po yung tesa na susulat, examinin ang bawat puso natin. Amen. At ito pong sinabing, search me, O God, pag sinabi po natin sa Panginoon, ito po ay nanggagaling sa Kanyang salita. Pero every time na magbabasa tayo, let's make it a prayer. Yes. Especially yung mga sinasabi ng Panginoon na patungkol sa atin. Dahil alam po ng Panginoon na tayo ay, sabi nga create tayo, pero binigyan niya tayo ng pagpipili. Pagpipili na pipiliin ba natin ang pamamaraan ng Diyos
o pipiliin natin yung sarili natin kung anong kagustuhan natin. Ngayon po, ito po ay, pag sinabi niyo pong search me, O God, ito ay isang pagpapahayag na sinasabi natin mahina ako, hindi ko po kaya. Kaya search me, O God, yung mga kamalian ko, yung mga kahinaan ko. Ito din ay isang pagpapahayag na sinusurrender mo yung buhay mo sa ating Diyos. At ina-acknowledge mo at ibinubuksan mo yung buhay mo para sa pagkilos ng banal na espiritu sa buhay mo. Yung pag-correct sa buhay mo. At dito sa scripture, makikita natin na ando yung ini-examine ng puso natin, ang ating kaisipan. At nagsasabi din, ikaw ba ay nag-grow na o hindi sa iyong pang-spiritual na pamumuhay? Amen? Amen. These are more than just signs. Ito ay katotohanan. Ang salita ng Panginoon ay katotohanan. At I believe na ang bawat isa, lahat po ba tayo ay Kristiyano na? Amen. Meron na po tayong buhay ng Panginoon. Amen. Tayo po ba ay nag-aspire na maging kagaya ng Diyos? Kagaya ng Amen. Panginoong Jesus. Hindi yung pagka-Diyos ng ating Panginoon na yung bang mga characters na kung anong meron ng ating Panginoon. I believe ang bawat isa ay nag-aspire. Kasi alam niyo po, ang buhay ng Panginoon ay perfect. Amen. Di ba? He is holy. Kaya minsan sasabihin natin, pag tayo ay nagkamali, bakit? Tao lang naman ako ah. Sino bang perfecto dito? Di ba? Minsan yun ang... Pero nung mabasa ko yung sinabi ng Panginoon, be perfect for our God in heaven is perfect. Amen. Sabi niya, bakit? Ba't ka magiging perfect ka pa? Ikaw pa, si Diyos lang ang buhay, ang perfecto. Yes. But God commanded us to be perfect. For our God in heaven is perfect. And it's not impossible to every one of us. Kasi may buhay tayo ng Panginoon. Amen. Amen? All of us can be more like Jesus in one way or another. And as we go to the scripture, makikita natin ang mga signs na tayo ba ay nag-grow. Nagmamature ba tayo sa ating pang-spiritual. And if you're looking at these signs and as we go through, you're saying, di ba dito na tayo, Kristiyano na tayo, nabasa na natin ang mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung paano tayo babaguhin, kung paano tayo. Pero tayo parang takot eh. Parang kinukondem natin kagad yung sarili natin. Ay, hindi ako yan kasi ganito ako eh. Hindi ko kaya magbago kasi ganito. Kinukondem mo na, imbes na makonvict ka. Sa salita ng Panginoon, inuunahan mo na ng condemnation, kinukondem mo na yung sarili mo. Di ko kaya yan eh. Ganito ko talaga, pinanganak akong ganito, pinalaki akong ganito. Parang inuunahan mo kagad. But, ang gusto ko sabihin, tapon nyo na yung condemnation na yan. Yes. Tapon nyo na. Palitan natin ang conviction. Kasi alam nyo, ang condemnation, sasabihin niya sa'yo, ikaw pagkakamali ka. Pagkakamali ka. Mali ka. Pagkakamali ka. Yan ang isisiksik sa'yo pag kinukondem. Kasi sabi nga eh, hindi ko kaya to. Mali ako. Pero ang conviction, sinasabi niya, you made a mistake. Yeah. Nagkamali ka. Amen. Iba kasi yung nagkamali ka, iba yung pagkakamali ka eh. Yeah. Di ba? Sa spelling na lang, iba na, di ba? Pati yung ibig sabihin, magkaibang magkaiba. Tapos ang condemnation, pinupush ka na lumayo sa Diyos. Yeah. Pero ang conviction, dinodraw ka Yes. palapit sa Panginoon, sa Diyos, Amen. in repentance. Di ba? Pag na-convict ka, sabihin mo, Lord, sorry. So, pagka ganun, don't be discouraged. Kung nakikita natin, nababasa natin ang Panginoon, huwag mo sabihin mahirap gawin. Dahil hindi naman ikaw ang kikilos eh, Yeah. pagka lumapit ka sa Panginoon. Amen. Amen? Instead, take the truths of the word and say, okay, this will give me what I need to examine my own heart. Ganun dapat ang maging attitude natin. Every time na nababasa natin yung salita ng Panginoon.
na especially yung pagkukorek sa atin, na huwag natin kunting yung sarili natin. Huwag natin maliitin yung sarili natin dahil may buhay tayo ng Panginoon. Amen. Amen? Kailangan, syempre, before, sabi ko nga kanina, bibigay ko, isi-share ko yung mga signs na para makita nagmamature ba tayo spiritually. Pero dapat, meron tayong foundation na ilalatag that will give you a greater understanding of the source of your transformation. So, as we go through these signs, don't be discouraged. Dapat ma-encourage tayo. Amen? So sabi po sa John 15, verses 4 to 6, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, neither can you except you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Amen. Sabi ni Lord, kung wala siya, wala tayong magagawa. Amen. If a man abide not in me, he is cast forth as branch, and is withered. And men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Amen. Alam niyo po, masarap din basahin ang ang sa Tagalog. Amen. Manatili kayo sa akin, at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sabi ng Panginoon. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, niyahagi sa apoy at nasusunog. Amen. Kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin niyo ang anumang nais niyo, at matutupad yun ay para sa inyo. Amen. Amen. Alam niyo, lahat ng mga, especially mga Kristiyano, those who are rooted in Christ and those who abide in who He is, sila po yung nakaka-experience ng transformation. Amen? Yung pong nag-aabide, nananatili kay Kristo at kilala natin kung sino si Kristo, ang siyang natatransform. What does it mean to be abide in Him? When to abide in Him is to obey His word. Di ba? Ano ang mag-aabide? Is to abide His word. To abide in Him is to surrender Him. To surrender to His will. Hindi mo naman pwedeng sabihin nag-aabide ka pero hindi ka sumusunod. Pag sinabi nag-aabide, ibig sabihin ringin. Surrender mo ang buhay mo sa kagustuhan ng aming Diyos. Sabi nga ni Pastor Morgan, nakikiisa tayo. When you abide in Christ, fruit is automatically produced. It's not your responsibility na magpalago, magpabunga ng isang punong kahoy. Sabi nga, pagka ito'y galing sa laman mo, yung prutas na nagbubunga, ang bunga nun ay maasim. And it's rubbish before God. Naalala ko yung kapitbahay namin, may tanim na grapes sa Pilipinas. Nagpatubo siya ng grapes. Ang problema nun, syempre, alam niyo naman yung mga kabataan sa Pilipinas, kahit nasa loob na ng bakod, talagang gagawa sila ng paraan para makuha yung puno. Nung kainin lang, asim, binapato nila ulit dun sa may-ari ng puno na yon. Kaya tayo po, sa pagtatanim, especially sa kaharian ng Diyos, dapat po hindi ang flesh natin ang pairalin natin.
kundi ang banal na Espiritu, sa pamumuno ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. You cannot do that on your own. That comes about a transformation of nature. That comes about when God begins to do a work in you, in your heart, in your mind, in your soul. And that when God begins to do a work in your heart, transformation ang mangyayari. Napakasarap na prutas ang ipoproduce. Amen? Amen. Your character, your nature, your mindset, and everything about you begins to change as you abide in Christ. Kasi imposible pong magbago ang buhay natin kung hindi tayo mag-abide kay Kristo. Siguro mag-produce man ng fruits, sabi ko nga kanina, hindi maganda at panandalian lamang. Dahil tayo ay tunay na talagang yung patience natin napakahina. Amen? Napaka-exit. So we have one responsibility, and that is to abide in Christ. And in abiding Him, we see transformation. That's what I said a while ago. In looking to Him, in looking at His beautiful countenance. Pagka makikita natin, pero sabi nga sa Bible, ang itsura ng Panginoon ay hindi kaaya-aya. Hindi natin nakita ang itsura ng Diyos nung siya ay nandito pa sa lupa at ginagawa yung pinagagawa ng ating Diyos Ama. Makikita nyo, hindi daw gwapo talaga eh. Pero pag makikita mo yung kabuuan ni Kristo, talagang sabi nga, you are beautiful beyond description. Talagang hindi, what's the right term na pwede kong gamitin? Yun nga, beyond description, hindi mo masabi ang kagandahan. Kasi pag nakita mo ang babae, maganda, ay, ang ganda niya. Talagang kita mo yung kabuuan ng mata niya, ang ilong niya, ang bibig niya, lahat maganda. Masasabi mo, pero pag nakita mo si Kristo, talagang hindi mo ma-express ang kagandahan ng ating Panginoon. Talagang pag makikita mo siya, talagang hindi nga natin nakita. Ngayon nga lang, hindi natin nakikita eh. Yung sinasabi na lang sa Biblia, talagang namamangha tayo. Namamangha tayo sa kagandahan niya. Namamangha tayo sa kabutihan niya. Namamangha tayo sa pagmamahal na pinagagawa niya sa atin. Na kahit tayo makasalanan, minahal tayo. Amen. Diba? Talagang nakamamangha. Kaya nga, sabi nga, pag pinagmamasdan lagi natin siya, nakikita natin siya lagi, nag-a-abide tayo sa Kanya, it's not impossible to be like Him. Amen. It's not impossible. Many times, alam niyo po, maraming oras na sa buhay natin na nililisan natin yung mga kahinaan natin. Yung mga bagay na gusto nating baguhin. The areas in our hearts that, actually, alam ko po bawat isa sa atin dito, na minsan nadi-discourage din sa sarili natin. Di ba? Hindi tayo nadi-discourage sa kasama na natin, sa itsura natin. Nadi-discourage tayo, lalo patitingin tayo sa salamin. Pero alam niyo po, dapat patitingin tayo sa salamin, kasabihin mo ito, ang ganda. Kasi nakikita mo yung create ni Lord, ang ganda-ganda. Walang anumang ginawa ang Panginoon na pangit. Diba? Kaya every time na magsasalamin kayo, ganda-ganda. Diba? Kaya walang puwang ang kalaban para sabihin, tsura mo. Sabihin mo na lang, unahan mo na. Hey, ang ganda-ganda. Diba? Kaya, sabi nga pagka talagang tayo ay nag-aabay, lahat makikita natin ang ganda ng paligid. Ang ganda ng lahat. Kaya minsan sabi natin, hindi ko mababago to. Wala akong ability na baguhin. Wala akong ability na maging kagaya ni Kristo. Pero, sabi nga kung isusurrender natin, ibibigay lahat natin sa Panginoon at mag-a-abide tayo, everything will be okay.
Sanctification at ang transformation ay trabaho yan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Lista nyo yung mga bagay-bagay na nadi-discourage kayo sa buhay nyo. And then, mag-abide tayo careful. Amen. Si Lord na ang kikilos. Yes. You don't have to meet the standard on your own. For when we are weak, sino ang malakas? Si Lord. Asan si Lord? Sa atin. Saan? In us. Yeah, in us. Amen. So, pagka nakita mo, asa yun yung kalakasan eh. Kaya mag-abide na lang tayo. Kasi nahihirapan tayo, let's face it, bilang isang Kristiyano, bilang may buhay ng Diyos. Pagka may mga bagay-bagay, kung talaga Kristiyano, pinag-usapan natin dito tuloy na Kristiyano. Kasi may mga Kristiyano sa salita lang na hindi talagang nag-profess, hindi naniwala sa ginawa ng Diyos. Kaya gano'n na lang sila, ini-enjoy. Pero tayo bilang Kristiyano, pagka may nagawa tayo hindi na-please si Lord, di ba parang andun yung hindi tayo mapakali, nag-struggle tayo. Minsan nga mamimili ko, magbabayad ako, nasa cashier ako. Yung cashier, kaya gano'n. Naku! lumabas si Cora, yung old self. Pero pagkatapos ang titingin ako sa likod kasi baka may nakakita. Nakakahiya, di ba? Kasi hindi lang yung nakakaya. Unang-una, hindi ko na-please si Lord. Nakita ng mga tao, nag-react ng gano'n. Eh sabi ko, Lord, ito na naman ako. Forgive me, Lord. Forgive me. Di ba? Yung mga bagay-bagay na alam mo na kahit sabagay, yung mag-ano ka, ang laking bagay na. Yun lang medyo, kahit walang nakakita, parang ang sakit ko sa sarili mo. Niisip ko kagad ang Panginoon. Amen. Di ba? Ano ito nagawa ko na naman, Lord? Kaya alam niyo po, kaya sabi ko nga kailangan, nililista natin yung mga bagay-bagay na gusto natin palitan sa sarili. We cannot change ourselves. It's only God, the Holy Spirit. Siya lang ang makakapag-transform sa atin, makakapag-sanctify sa atin. Amen. So instead of focusing on 1,000 things that you want to change, na gusto mong trabahuin, just focus on one thing. As Jesus says about Mary, what she found is the one thing that's worth it. The one thing that worthy of her focus. Amen. The one thing that truly matters and it will not be taken away from her. Even sa atin. Pag-focus tayo sa isang bagay. At ang bagay na ito ay yes, si Lord. Andiyan si Lord. Anong gustong gawin ni Lord? Ay, ang baba tayo pa, nakalimutan nyo na. To change or transform. Ha? No, meron kang gagawin. How can the Lord... Ayun, ang dami. Alam niyo, sa examination, pag sinabi niyo 1, ang answer pala 2, mali na kayo. Eh dito, kanina ilang beses sinabing abad. Ayun, yun po ang one thing na dapat natin gawin. Abide. 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 Remain in Him. Be planted in Him. And in doing so, ultimately, He begins to do the work na gusto niyong gawin sa sarili niyo. Dahil pagka si Lord na ang bumilo sa bawat isa sa atin, praise the Lord. Amen. Na pagdating ng Panginoon, nahayaan natin siyang kumilos, magpapait lang tayo sa Kanya. Alam niyo, ito ang tinitingnan ko lagi eh. Kasi ang buhay Kristiyano ay nasa race tayo. Minsan nadadapa tayo. Hindi ko sinasabing tayo lahat ay talagang 100%. Minsan nadadapa tayo. Pagka nadapa tayo, wag lang yung, hindi, ano na to, physical na to. Wag lang yung masakit ng tuhod eh. Kailangan may alalay sa'yo. Pero kailangan talaga, tayo kagad tayo and continue, dun sa race. Para pagdating ng Panginoon, ang sarap na babanggit niyo, welcome, my faithful servant, di ba? Yun ang pinaka-bibity, I believe, ng bawat isa sa atin. Amen. Tapos ito na po, yung signs na papakita na tayo ay spiritually mature na. Number 1 is you can receive correction. Amen. Alam niyo po, marami po sa atin.
Minsan ang taas ng pride. Ito po binabanggit ko po, sineshare ko po sa bawat isa. Hindi lamang po ito para sa inyo, para din po sa akin. Dumarating pa rin ang time na meron time na makorek ka. Parang ang sakit sa'yo. Hindi mo matanggap. Alam niyo po, sabi po sa 2 Timothy 3:16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what's right. God uses it to prepare, equip His people to do every good work. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon ang siyang pinakamataas na authority. Amen. 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 Reveals to us yung pamamaraan ng Diyos. Yung nature ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos. Ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung ayaw niya? Lahat yan andito sa salita ng Panginoon. But sometimes we correct our lives according sa pamamaraan natin. Di ba? Sometimes naman, gusto natin i-twist yung salita ng Panginoon para ma-justify yung ginagawa natin kahit mali. Sabi nga there's nothing more profitable in the world than God's Word. It's profitable for teaching us. Just think of all the ways the Bible teaches who God is. The Bible teaches us the nature and character and attributes of God. Teaches us who we are. Teaches us what God is doing in the world. How to understand what is happening in our lives. It reproves us. It corrects us. Trains us in righteousness. We need all these things. Alam niyo po, tayo po, bilang tao, tayo po may buhay ng Diyos. Iba na rin po tayo. Pero meron tayo, dahil andito tayo sa mundo, na minsan tayo mga tao, ang minsan nagagawa natin, nasabi ko nga kanina, minsan pawardi-wardi tayo, pabanjing-banjing tayo. Kaya, ano po tayo, prone po tayo sa mga gawa ng kalaban. Di ba? Dahil dito ang binibigay, maraming mga problemang dumadating, maraming mga sakit na dumadating. Minsan, ano tayo, parang nagdedepende na lang tayo sa kung ano yung mangyayari. Yung the fact na alam natin na meron tayo ng Diyos, na who is in control of everything. Amen. Di ba? Minsan paano tayo, parang, ay, mangyari na kung ano yung dapat mangyari. Wala akong dumadat ako ng sakit, wala na akong magagawa, wala akong meron pang hospital. Wala, doon na lang tayo nakatuon. Hindi natin iniisip na meron tayong Diyos. Nagawin lang natin mag-abide tayo sa Kanya. At ang Kanyang gabay ay nasa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Amen. Sabi nga ng kanta, hindi man natin nakikita, hindi man natin nadarama, patuloy siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. Diba? Tapos, marami din tayo, minsan ignorante tayo sa salita ng Panginoon. Nagkamali tayo. Merong mga kapatid na nakapansin sa atin, especially mga leaders, na meron tayong hindi magandang ginagawa. Sila ay ginagamit din ng Panginoon para i-correct tayo. Minsan pag ayaw natin yung tao, parang hindi natin matanggap ang pag-correct sa atin, di ba? Sino ka ba para mag-correct sa atin? Di ba minsan gano'n ang attitude natin? Pero minsan ginagamit din ng Panginoon ang mga tao. Minsan sa tingin natin, pero silang mga ugali hindi maganda. Pero as long as yung pag-correct ay nababase sa salita ng Panginoon, tanggapin natin. Diba? Kaya, huwag natin i-ignore yung mga sinasabi ng bawat kapatiran. Ito ay para sa atin. Para sa relasyon natin sa ating Panginoon.
sabi ko nga kanina, whether it's because of pride or ignorance, there are some issues in our lives that require the help of others to recognize the change that's needed. Sometimes we respond poorly by getting upset, making excuses, or trying to turn the tables on the other person. Minsan, ang pagkakamali natin, binibintang pa rin natin sa ibang tao. Yung very obvious naman na ikaw ang nagkamali. Di ba? All this is, ano ba yung short change sa Tagalog? Ayun. Maiksing pagbabago. This is why the Bible places so much emphasis on the way we respond to correction. Ang daming sinabi. Actually, sa isang church, karamihan sa mga bagay na, sabihin na natin hindi maganda nangyayari, yung mga taong hindi nakokorek. Na kapag ka kinorek mo, maya-maya, wala na. Wala na, umalis na. Pero praise God, mga nananatili, open na sa correction. Amen. Praise the Lord sa buhay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay po, tayo po ba ay handang na-i-correct? Kami din po, kami pong pamilya, ito po ang lagi namin sinasabi sa inyo na minsan ay hindi po namin masasabing kami 100% na kay buti-buti. Meron pa po mga bagay-bagay na dumadating sa buhay namin na medyo nagkakamali po kami. Wala man po yung major na kasalanan, pero sa Panginoon, maliit na kasalanan ay kasalanan sa Panginoon. Yes. May mga bagay na open po ang family namin. Huwag niyo na po kami sisigawan. Dahan-dahan lang po sa pag-correct. Huwag naman, kung ikaw may teenager, tatawagin niyo akong Cora, doon ka lang. Lola Cora, okay na sa akin yun. So tayo po ay open na for correction, di po ba? Ang pangalawa po, eto din. You can forgive without receiving an apology. Yan ang kasi tayo, yung pride natin masyadong mataas, hindi pa nga siya lumalaki, parang sorry. Hindi pwede yun. Pero ito po, isa din to sa mga signs na tayo ay nagmamature spiritually. Sabi po sa Mark 11:25, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. Alam niyo po yung about forgiveness, ang dami pong sinasabi sa Biblia, pero kung iisa-isahin ko po, kukulang po yung oras natin. So this sounds like Jesus is saying, we forgive, whether someone has asked for forgiveness or not. Whether they are sorry or not, we just forgive. Alam niyo po, minsan sa akin din, huwag na po natin hintayin yung mga bagay-bagay sa buhay natin na may mangyari hindi maganda, doon lang tayo kikilos. Lord, kung ano man yung mga nagawa kong kasalanan sa inyo, patawarin niyo po ako, Panginoon. Lord, yung kung sino man po yun, huwag po natin hintayin na yung parang pagkaalam nyung na-offend kayo, ilabasan natin yung forgiveness. Forgiveness na nanggagaling sa Panginoon, ha? Kasi kung sinabi mo na, I forgive you, pero maya-maya, ayaw naman, di ba? Part 11 is talking about forgiveness as an attitude that we cultivate in our soul. Ito yung dapat na attitude ng isang Kristiyano na dapat natin palaguin. Kahit ang hirap, palaguin natin. Diba? Kasi ito yung isa sa mga espiritu, negative ng espiritu. Spirit of bitterness. Napakahirap po nito sa buhay natin. Kahit ano pong gawin natin pagpapaluhod, lumuhod ka, magmula dito hanggang doon, malapit pa nga di ba? At meron kayong bitterness sa puso nyo. Hindi po magkakaroon ng sa Panginoon. Sabi nga po, He's saying, ito yung sinasabi ng Panginoon. Kasi every time tayo na magpipray, Lord, forgive me. Gusto ko pong maluwalhati ka sa buhay ko. Gusto ko pong marating ko ang kabalan-banalan mong trono. Pero forgive me, hindi mo sinabi ano ba yung dapat i-forgive sa inyo.
Pagkatapos ng prayer, wala din. Babalik na naman yung galit sa'yo. Nagkakakalo-kalo na yung tuhod mo. Andun pa rin yung hindi mo pa mai-release yung forgiveness na yun. He's saying, God is saying, release that person from your anger. Amen. From your bitterness. He's thinking about cultivating an action in your heart. Cultivate mo yung action, yung anin mo yun na andun lagi yung attitude ng binanakit sa'yo, forgive him, forgive her. Alam niyo po, masakit kasi naranasan ko po na magtanim ka ng galit. Ang natatakot ako yung maging spirito na yun. Kasi pagka naging spirito na yun, ang hirap. Tsaka, alam niyo ba, pagka nagkakaroon ka ng spirito na galing sa kalaban, masanti ka lang, minsan magwawala ka. Yes. Pag-pray ka, naku talagang mag-iinit ka na sa loob talagang. Kasi po, yan po yung unang ministry na pinagkaloob sa amin ng Panginoon, way back pa sa Saudi Arabia. Kaya nakita ko po yung mga taong na-possess, na-oppress ng kalaban. At yan ay karamihan, bitterness, anger. Yeah. Kaya ngayon po, ipaluin po natin yung, let's cultivate that attitude. Attitude ng madali ka magpatawad. Kahit hindi sila pa humihingi ng apology, hindi man na nagsusulit, forgive him, forgive her. At ito ay para sa iyo. Amen. Para sa relasyon mo sa Panginoon. Amen. Maluwag kang makakarating, malawag kang makakalapit sa Panginoon. Basta't maluwag ang puso mo. Amen. Walang hatred, walang bitterness, walang anger. Amen. Ganun po, ito pa po, yung pangatlo, you trust God's timing. Amen. Alam mo po, kahit po ako, minsan ang patience ko napakahina. Sabi nga po sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon. Sa bawat panukala, sa silong ng langit. Alam niyo po, na-experience niyo na po ito. Na-experience po natin yung hiningi tayo sa Lord. Lagi pa natin sinasabi, God, I believe in your time, it will be beautiful. Because your time is perfect. Nakaraan isang linggo, wala pa. Nakaraan ng pangalawa, wala pa. Nakaraan ng pangatlong linggo, wala pa. Anong ginawa mo? Ginawa mo na kung ano yung gusto mong gawin. Hindi lalong nabulilyaso. Diba? Sabi nga, lahat ng trabaho natin na galing sa laman natin, hindi na ma-materialize. Mag-materialize man, hindi maganda ang kahinatnan. Amen. Tapos po, sabi nga ni Lord, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. That is in Proverbs 3:5. Sabi po, magtiwala lang tayo, maghintay tayo. Kasi po, ang talagang taong, ang Kristiyanong nag-grow na spiritually, pagka naghihintay siya sa tamang oras ng Panginoon, ando ng kapayapaan. Amen. Ando ng, yung bang, relax ka. Siyempre, gumagawa ka, nag-aabay ka kay Lord, di ba? Relax ka. Kahit alam mo nang kailangan dumating na, pero pinag-pray mo na, naghihintay ka na sa timing ng Panginoon. Pero lang po ako i-share. Sandali lang po ito. Noong January 23, tanda ko ba po yung date na yun? Dahil ako po yung nagpaplano ng umuwi ng Pilipinas, kami po, para po sa aking procedure na gagawin sa akin. So, nagpapalit po ako, pati si Pang Morgan, ng $1,000 kasi mas gusto ko pong paunin yung US dollars. Minsan mas malaki yung palit. Ngayon po, nung lumipas ang mga araw, alam kong meron akong 1,000 na hindi ko pa nailalagay dun sa kinalalagyan ng... hindi naman po malaki. Pero praise God, meron. Tapos, nung hinahanap ko na, dahil itong March 4, bago mag-March 4, hinahanap ko,
hindi ko makita. Sabi ko, Dad, nasan yung 1,000? Sabi ko, Dad, asan yung babaunin ko yun? Babaunin natin yun. Ganyan. Hindi ko talaga makita. Hanggang sa pumunta na kami ng Pilipinas, siyempre, may dumaan ako sa procedure, gumastos kami, pero praise the Lord, sa anak ko, sa mga anak ko na nag-provide, ginamit ng Panginoon. Anuhan namin yung mga dapat bayaran, yung bills sa hospital. Tapos, pero praise God, hindi ko inano yung 1,000 na nawawala sa akin. Kaya patuloy ako, syempre ini-enjoy ko yung company ng Porsigia, kasi siya yung nasa Pilipinas, ng anak ko, si Paul, si Pastor Paulo, si Abigail. Talagang enjoy ko yung pag-stay. Hindi ko naisip yung 1,000 na yun. I believe, lalabas yun eh. Nasa bahay lang naman yun eh. Pero yung dapat na, bakit hindi mo makita? Medyo pero hindi pa rin. Binigyan ako ng kapayapaan ng Panginoon. Hanggang sa bumalik kami dito, sinubukan kong hanapin, wala talaga, hindi ko makita. Sabi ni Pastor Morgan, sige mami, tutulungan kita maghanap. So lahat ng drawers, binuksan, chuk, walang makita. Tapos so isang araw, sabi na, nag-aayos kami bakit ako Sarah na si Cecily. Sa mga hindi po nakakaalam, magkasama na po kami si Cecily sa bahay. Yeah! So naghahanap kami, sabi niya, Tita, saan ko ito ilalagay? Sabi ko, lagay muna nga natin dito. Kasi alam niyo naman, lagay muna natin dito. Dahil yun nilagay ko doon yung mga damit na hindi na magagamit. Pero gusto ko pang gamitin pag pumayat ako. Eh, marami ko sabi, pumayat ako ako. Ngayon, yung pangalawang parang container yun eh, binuksan ko, may nakita akong sobre. Pagbukas ko, naku, yun pala. Ganyan ako na ganyan kay Cecily. Nasaktan ata si Cecily. Kasi na-excite ako na, doon nakita ko. Yun pala. Kasi, nakita ko yung 1,000. Sabi ko, Dad, wag mong bawasan yung babaunin mo. Kasi si Pastor Agape, padadala sa New York sa next week. Akala namin, sabi niya, gusto niyo maming sumama. Sabi ko, mag-expire na yung visa namin eh. Sa May 12, mag-expire na. Ang ginawa sabi, sige mami, ayusin ko yun para ma-renew ulit. Pero wala nang time si Pastora para ipa-renew. So ang ginawa niya, nagtanong siya, is it okay na magamit pa yung visa hanggang sa May 12? Yun pala, hanggang last day ng expiration, pwede mong gamitin yung visa mo. So, binila niya kami ng ticket. So, kasama kami sa New York, pero mauuna lang ng 2 days si Pastora. So, yung pala, yung 1,000 na yun, pambaon ko sa New York. Diba? Sabi nga eh, so, Magkano mo? Hindi, tingnan mo, sabihin, hindi na ako magpapalit. Ano na akong US dollars, di ba? Praise God. Sabi nga, huwag kang as in God's perfect time, makikita mo yung mga. Amen. Kaya, ito pa, waiting for God's timing brings all things together for our good. Di ba? Sometimes, may mga delays. May mga hills na nag-represent sa mga bagay-bagay na hindi maganda sa buhay natin. Pero huwag tayong malungkot. Dahil kung hindi pa man sinasagot ng Panginoon, merong perfect time si Lord para sa atin. Amen. And it will be beautiful. Marami na itong naka-experience dito. God is never early, but God's timing is perfect. Waiting on God, it's difficult. But not impossible na anuhin ng Panginoon yun. Tapos ito na lang po. Dalawa na lang po, sandali lang po. Kasi alam niyo po, pagka i-explain po natin ito, napakahaba eh. Dahil marami pong scripture, iksiyan na lang po natin. Ang pang-apat po, kapag makikita na nagmamature ka na spiritually, you live to please the Lord. Nabubuhay ka para i-please the Lord. Amen. Every good gift we have has come from God, and He wants to give us pleasures forevermore. In gratitude for all He does for us, what can we do to please Him?
Sabi dito, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Kapag patuloy po tayong nag-walk by the Spirit, hindi po mananaig ang desires ng ating laman. Amen, ng ating flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, To keep you from doing the things you want to do. And then Galatians, that is in Galatians 5:16 to 17, na tunay po na kapag ka po tayo hindi lumalakad sa Espiritu, hindi po natin mag-glorify ang Panginoon. Hindi po ma-please ang Panginoon sa buhay natin. Amen? The first step for believers in pleasing God is to be sure we are walking by the Spirit, not in the desires of the flesh, and this can only happen when we accept the sacrifice for sin that He has provided for us by the death of Jesus Christ on the cross. Pleasing God is a matter of living according to His commandments, as Jesus said, "If you love me, you will obey what I command." Alam niyo po, sabi ko nga po, pagka kay Pastora Agape, ang bini-wish po namin sa kanya, I believe the whole church, yung po makakita siya ng isang makakasama niya na habang buhay na mas mahal ang Panginoon. Amen. Kasi once na sinabi niyo mahal ang Panginoon, susunod-sunod na po yan. Amen. Imposible namang mahal niyo ang Panginoon, hindi niyo mahal ang asawa niyo. Di ba? Amen. Wala yun. Mahal niyo ba talaga ang Panginoon? Yun po, pagka sinabi niyo mahal niyo talaga ang Panginoon, sa puso niyo, sa buong buhay niyo, talagang mapiplis ang Panginoon. Kaya yun po talagang masasabi natin, you are spiritually mature, na talagang sa buhay mo, ang Panginoon lamang ang makikita, Panginoon lamang ang maluwalhati, Panginoon lamang ang mag-glorify sa buhay mo. At yun ay masasabi natin, you're pleasing God. Amen. Di ba? Amen. Kaya medyo pag sinabi, I love you, Lord! Pero maya-maya, pagtawag na sa mga pamilya, nagsisigawan na. Medyo anin po natin eh. Nagko-contradict doon sa sinasabi natin eh, di ba? Once na sinabi natin, Lord, I love you. Pagkausap din natin ang mga pamilya natin, may pagmamahal. Kahit humihingi pa ng pera, may pagmamahal. Sabihin nyo, oh, I'm sorry, anak. Wala akong pera ngayon. Di ba? At sa pagsasalita, makita din ang pagmamahal nyo. Di ba? Hindi yung sunisigaw, ay, di ba? Kaya dapat, tingnan natin kabuti na nag-glorify ba ang Panginoon sa buhay natin? Nabi-please ba natin si Lord? Amen? So, yung pinakahuli po, pagka talagang spiritually nagmamature ka, nagiging servant ka ni Lord. Di ba? Minsan naman, gusto mo maging servant, pero gusto mo lahat akuin mo. Hindi naman. Meron tayong mga kanya-kanyang gift kung saan tayo ilalagay ng Panginoon. Kasi pagka talagang yung gift na gusto sa iyo ng Panginoon, yung gift na kung saan ka gusto ng Panginoon mag-serve, magiging very, very effective yun. Di ba? Hindi yung kung ano lang yung gusto mo. Ask the Lord. Amen. Laging ganun, ask the Lord, Lord, saan niyo ba po akong gustong, saan area niyo po akong gustong mag-serve sa inyo? Pero ang number one doon, hindi lamang po dito sa ministry. Yung pong pagmamahal. If you love one another, you are serving God. Amen. Kasi sinasabi mong mahal mo, hindi lang sa salita. Pag sinabi mong mahal mo ang isang tao, pati sa gawa. Halimbawa, nakita mo yung kapatid mo, mahal mo siya, nadapa na, pinabayaan mo lang. Hindi pagmamahal yun. Yeah. Sabi na ang pagmamahal, may action yun. Amen. Di ba? Gaya ng pagmamahal ng ating Diyos. Sabi nga, nadapa ka, buti nga sa'yo. Kasi kanina ka patingin ang tingin sa akin. Buti nga. Di ba? Yung pagmamahal may gawa, kaya nang ginawa ng Panginoon. Singin mo ang ginawa ni Lord. Dahil sa pagmamahal sa atin, ayaw ng Panginoon, ayaw ng Diyos Ama na mamatay tayo. Dahil tayo punong-puno ng kasalanan mo. Wala man tayo noon, yung mga ninuno natin. Di ba? At ang
kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. Pero hindi inalaw ni Lord because God loves us so much. Na ibang-iba tayo sa lahat ng creation ni Lord. Kaya nasabi ni Lord nung create na tayo, sabi niya, it was very, very good. Very good. Ayaw kong dagdagan yung salita ng Panginoon eh. Di ba isang very lang? Kasi pag nilagyan ko pa ng isa, hindi na. Sabi nga huwag tayong magbabawas, huwag tayong magdadagdag. Pero ang talagang pagmamahal ng Panginoon ay ibang-iba. Siya ang nag-iisang Diyos na nagmahal sa atin ng tunay. Namatay siya para sa atin. Hindi wala siyang kasalanan. Tayo yung makasalanan, we are condemned to die. Pero hindi niya hinayaan yun. Because gusto niyang matupad ang purpose niya sa bawat isa sa atin. Amen. Yun ang natin bilang servant, hindi lang sa mga ministering anito nakikita tayo, nakatayo tayo, kumakanta tayo, nagsasayaw tayo, nagpe-pray tayo. Hindi lang yun. Kahit nasa likod tayo, maging servant tayo ng bawat isa. Amen. Kasi si Lord pumunta dito to serve. Amen. Not to be served. Amen. Ganon din tayo dapat talagang makita na tayo nag-grow spiritually. Amen. Sabi nga, ito po, lahat po ng mga signs, hindi natin magagawa yan kapag wala yung one thing na yun. At yung one thing na yun is to abide. Amen. Amen. And let's always remember na ang bawat gawa ng laman natin, ito'y rubbish before God. Kaya let's ask the Holy Spirit, mag-abide tayo kay Lord, and He will do the work. Amen. So praise God. Panginoon, maraming salamat po. Tunay na napakadakila mo, napakabuti mo. Lord, maraming salamat at patuloy mo kami nire-remind. Lord God, kung anong gusto mo para sa amin, Lord God. Lord, sa mga narinig namin, Panginoon, maging buhay ito, Lord. At mai-share namin sa bawat isa kung ano ang naisin mo. At patuloy po namin dalangin na patuloy namin sabihin sa inyo, search me, O God. Search me, O God. Yes, Lord. Lord, na patuloy nga na ang bawat kilos namin ay sa pangunguna lamang ng iyong banal na Espiritu. Ama, maraming salamat po sa lahat ng iyong papuri, pagsamba at kalwalhatian. Sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen.